walking with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, fresh overload ang Mama Sam ninyo. Diba? So yon. So kahapon naloka ako kasi kahapon sobrang grabe yung turo namin. Ang init, tapos ang haba ng klase ko yesterday. Tapos itong pinaka nakakaloka, tapos ng klase namin, umattend pa ako ng meeting. So yun, kamusta naman? May meeting kami yesterday na inabot ng 2 oras na meeting. Sobrang nakauwi na ako dito sa bahay, mga 7:30 na ng gabi. Pagkatapos ay afternoon, kumain na ako, tapos naligo, at natulog na ang Lola Sam ninyo. So, yon. Siguro 9:30 or 9 p.m. tulog na ako. Sabi nga nino, mo na ba matutulog? Sabi ko, okay lang yan. Gusto ko nang matulog. Gusto ko magpahinga. Pagod ako. Ganon. Kasi pagod naman talaga ako yesterday. Diyos ko, naloka ako. Sabi nga sa akin ni PE teacher, uwi ka na. Tumakas ka na. Sabi ko, ayoko nga. Sabi niya, matagal pa yan. Sabi ko, okay lang yon. Tapos, binigyan niya ako ng maraming tinapay. Siguro nakatatlong tinapay ako kahapon. Kasi nga nadidrain ako, tapos ang sakit ng ulo ko. Gawa nga nung init, Diyos ko, naka-necktie pa ako yesterday. But, na-enjoy ko naman at parang feeling ko tama lang din na nag-sit down ako dun sa meeting para at least nalalaman ko yung mga bagong update, nalalaman ko kung ano ang kailangan naming gawin bilang teacher, di ba? So yun, kasi madalas hindi talaga ako ma-attend nun. So yun, so masaya naman, but experience ko, sobrang na-drain ako. Ganon. Ay nako, mainit kasi yung panahon yesterday. Tapos nag-meeting kasi kami doon sa gym. Syempre, mainit. Kasi nga, uso na naman dito guys yung COVID. Ayun na naman. Kaya, doon kami sa open air. Kasi daw, kung doon daw sa taas, yung ibang teacher kasi nagkaroon ng COVID. Kaya parang iniiwasan namin na, alam mo yon, magkanda hawa-hawa kami. Kaya, open air siya. Exposed kasi kami sa mga estudyante. Nakukuha namin yung COVID sa mga estudyante. Sabi ko nga, dito ka sa bahay, hindi ko magkakaroon ng COVID. Pero pag pumunta ka sa school, promise, pagbalik mo may COVID ka. So doon ako nahawaan yun, nagkaroon ako ng COVID noon. Yung kumbaga, andito lang ako sa bahay, hindi naman ako nagkakaroon. Pumunta ako ng Miss Grand, hindi rin ako nagkakaroon. Pagdating ko sa school, ayon, hawa, ganon. So wala tayong magagawa, ganon talaga, di ba? So dapat doble ingat. Kasi, syempre, virus pa rin yun. Hindi mo alam kung ano yung magiging effect sa'yo nun. Kahapon na naloka ako kasi sobrang sakit talaga ng ulo ko. Kaya ako natulog ng maaga yesterday kasi ang sakit ng ulo ko. Kaya, hiniga ko na siya. But ngayon, pag-isip ko naman, I feel good. Oh, yan! So, eto na. So, syempre, excited tayo sa magaganap na meeting nga dito sa Miss Cosmo International. Marami kasi nagsasabi na ang Miss Cosmo, ito daw ang kakabog ngayon sa Miss Universe. Gano'n ba ito katotoo? Or tayo-tayo lang nagsasabi nito? Kasi sabi nga nila, dito daw sa Miss Cosmo, ay nandirito daw si Miss Paula Shugart at ang magiging host daw dito si Steve Harvey, and then plus nandito daw si Catriona Gray. So gaano ba katotoo to? Ba't parang paulit-ulit siyang binimessage sa akin ng mga tao at paulit-ulit ko siyang nababasa kung saan-saan. So ako, para sa akin, hanggat wala pa kasi yung announcement, hindi naman natin to kumpirmado kung totoo nga ba to. Pero kung sakasakaling totoo to, bongga, di ba? At naisip ko din, kasi si Paula Shugart, di ba, wala na dito sa Miss Universe. And then sinabi naman niya, hindi naman daw siya magre-resign, magbabalik naman daw siya. Tapos kasi yung organization ng ng Miss Cosmo, yung mismong founder neto, ay galing sa Miss Universe. Sila yung nagpapadala ng kandidata from Vietnam. And then, very close to kay Paula Shugart dahil ini-invite nila lagi si Paula sa mga event nila.
So ngayon, hindi rin ako magtataka kung maaaring magsaling puwersa nga sila. So yon. So hindi na kasi nagpapadala kasi itong Miss Cosmo, yung owner ng Miss Cosmo, hindi na siya nagpapadala ng kandidata sa Miss Universe. Kaya maaari siguro na naggawa sila ng pageant na siya yung founder, and then maaari ang kasosyo nila is si Paula Sugar, yun, na nagtulong-tulong sila na para kumabog sa sa Miss Universe. Ngayon, ang tanong ko, totoo kaya to? So, yon. Kasi hindi natin pa confirm kasi wala pa naman sinasabi si Paula. Pero sa June 11, magkakaroon sila ng event, magkakaroon sila ng press con, doon magkakaalaman kung totoo nga to. Maganda ang premyo dito sa sa Miss Cosmo, $100,000 na nag-i-equivalent to sa Philippine money na 5.5 million kung hindi ako nagkakamali pesos. And then plus may apartment sa sa Vietnam, mag-stay siya sa Vietnam, and then magkakaroon din ng car, 'di ba? Luxury apartment and car. So, bongga kung iisipin mo. Pero ang tanong, paano nila kakabugin ang universe? So, kung nandiyan dyan si Paula Sugar, alam nila kung ano yung gagawin. Maaaring mas makilala nga ang Miss Cosmo. Kaya lang yung pangalan ba ng Cosmo, kaya bang kabugin ang universe rather? So, siguro yung pageant, oo. Pero yung universe, parang mahihirapan sila kasi walang papantay talaga sa Miss Universe. Kasi napakagandang pangalan ng universe. Pero kung mag-i-invest ng panahon, mag-i-invest ng time, tapos magandang pageant with quality, I think ang Miss Cosmo ay pwedeng kilalanin bilang isang bongga, panalong pageant. At magiging siya, magiging tawag dito, major pageant. Oo. So, ganon. Basta yung quality nandoon, kung paano sila pipilit sa girls, kung katulad ba ng Miss Universe, yung magiging eksena nila. So, talagang aabangan taon-taon. So, baka kabugin niya pa yung Miss Grand, kabugin niya pa yung lahat ng mga pageant katulad ng mga nagsusulputan ngayon. So, maaaring humirlera to sa universe at saka sa Miss World, sa Miss International, and supranational. So, yun. So, baka matabunan niya pa yung supranational ng Miss Cosmo. Kasi, kung sasabihin mo, papantayan nila yung universe, mahihirapan silang pantayan yung universe kasi ang universe is the universe talaga. Kumbaga, parang sana nagtayo na lang sila ng Miss Galaxy, gano'n. Kasi yung universe kasi parang wala ayun na yung the best pageant talaga. So maaaring matalo lang nila ang Miss Universe doon sa yung tinatawag na yung quality ng pageant. Kasi unti-unti yung quality ng Miss Universe maaaring mawala. Pero yung pangalan ng universe is still nandoon. Kaya mas maganda pa rin na yung Cosmo ay pagandahin nila ng bonggang-bongga para sila yung magkaroon ng quality pageant at makilala ng todo-todo. So, alamin natin nga sa June 11 kung ito nga ba sila Paula Sugar at saka yung mga iba pang nabanggit na involved ba dito. Sa ngayon, hindi kasi natin yan ma-confirm kasi hindi naman pa sila nagsasalita, wala naman sila sinasabi. But naririnig lang natin ng paulit-ulit, kaya lang natin ang pag-uusapan, disclaimer lang. Pero kung totoo man to, matutuwa tayo kasi syempre, kumbaga hatak nila dito ang Pilipinas, and then plus nandoon na naniniwala tayo sa quality ng pageant kasi pag si Paula Sugar, malaking bagay yan. Malaking maitutulong yan dun sa pageant ng Miss Cosmo kasi yung quality, alam natin kung paano sila magpatakbo ng isang pageant. And then, galing sila sa universe. But, nandoon ako na kung sasabihin mo, sila yung magpapabaksak sa Miss Universe, I think, pwede din. Kasi, kapag may quality yung pageant,
maaaring kilalanin, tapos yung production, tapos consistent, tapos yung ingay, yung publicity, ay nandoon, tuloy-tuloy yan. Pero kasi, ang universe kasi ngayon, isa sa mga pinakamataas na pageant na tinitignan ngayon dito sa mundo ng pageantry. But pag mayroong isang pageant na kumabog dyan, unti-unti yan mawawala. But kailangan maging consistent muna yung bagong pageant na kayang magbigay ng magandang quality na pageant sa mga tao. So, yon ang nakikita ko na kailangan gawin ng isang bagong pageant katulad ng Cosmo. So, first year pa lang anong laban mo sa 73 years, di ba? Syempre, wala. Pero isa kang banta na unti-unti na mag-aano. Kasi nga, di ba sinasabi nga ni Mr. Nawat, matanda na si Universe. So, may mga bago. So, maaari niyang malagpasan yung mga bagong pageant katulad ng supranational at saka ng Miss Grand. So, yon yung Miss Grand, medyo tagilid ngayon kasi gawa nga ng hindi nga malaman kung anong quality ang anong merong quality yung pageant nila ngayon. Kumbaga parang medyo tagilid talaga ang Miss Grand. Pero kung babaguhin ni Miss Grand yung eksena niya, maaaring umusbong to ng bonggang-bongga. But, andiyan si Cosmo ngayon, so tingnan natin si Cosmo. So, yon. So, excited ako. And then, excited din ako dahil a-attend nga daw si Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo ngayong taon na to. So, abangan natin kung ano yung mga eksena. Total, ang June 11 ay next week na. So, magkaalaman kung ano ang meron at eksena dito sa Miss Cosmo International. So, kung totoo nga ba ang nasa likod nito ay si Paula Shugart at kung si Esther nga ba ay kukunin din nila bilang road manager ng winner. So, magkakaalaman yan in the future. So, yun yung alamin natin. Hay nako, exciting to pag nagkataon. Diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga naglalabasang chika na ang Cosmo nga ang lalaban sa Miss Universe? So, tingin ninyo, kaya nga bang pantayan ng Cosmo ang universe? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat, sa suporta na binibigay ninyo dito sa Samsam TV. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa huli nating chikahan! Paalam! Thank you guys!